Part 6, Athena. Dito natin makikita ang patuloy na paglaban ni Athena, hindi lang para sa kanyang dangal laban sa mga mapanghusgang katrabaho, kundi pati na rin sa labis na kahihiyang idinulot ng sarili niyang ina. Pero sa gitna ng paninira at pagtawag sa kanya ng gold digger, isang masidhing pagsubok ang naghihintay sa kanya sa itaas ng rooftop. Kinulong, naiwan sa gitna ng hagupit ng malakas na ulan at ginaw at halos mawalan na ng pag-asa. Sinong magiging ilaw sa kanyang kadiliman? Aba, wag na wag kayong bibitiw dahil darating si Architect Alessandro para sa isang nakakapanginig laman at nakakakilig na pagliligtas. Simulan na natin. Athena's POV. Hindi nakikinig si Mama kahit anong senyas o pakiusap ko. Mas lalo pang tumitindi ang boses niya habang patuloy ang kwento niya, kaya napilitan akong itaas ng bahagya ang tono ko. Ma, tama na po. Nakakaya na po kay Architect. Sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili kahit ramdam ko rin ang pagkapahiya. Pinanlakihan ako ng mga mata ni Mama, halatang hindi natuwa sa ginawa ko. Ano ka ba, Marie? Nagsasabi ako ng totoo, wag mo akong sawayin. Malakas ang boses niya at dinuro pa niya ako sa noo. Mabilis akong napaurong sa ginawa niya, lalo na nga't ayaw niyang magpaawat sa sinasabi niya. Tila ba mas lalo nag-iinit ang Mama. Hindi ko na kaya ang nararamdaman kong kahihiyan. Lumapit ako kay Architect na nagtitimpi lang na nanonood sa kilos ni Mama at halos hindi ko na nagawang tumingin sa kanya ng diretso. Architect? Sabi ko. Baka gusto niyo pong maupo na lang tayo sa labas. Sobrang init na dito sa loob. Tumango lamang siya at sumunod sa akin palabas. Tahimik ngunit may tensyon sa kanyang ekspresyon. Naupo kami sa isang bangko sa labas sa gilid ng ilog at narinig ko siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Athena, anong klaseng ina meron ka? Tanong niya, diretso at walang paligoy-ligoy pero hindi naman niya sinabi yon na parang hinuhusgahan ako. Nakita ko sa mata niya ang curiosity na para bang nagtataka siya kung bakit ganun ang trato ni Mama sa akin. I swallowed. Pasensya na po sa ginawa ni Mama kanina, Architect. Hindi ko po talaga siya kayang kontrolin sa mga sinasabi niya, kahit paminsan nakakahiya na. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ng bigat sa dibdib na matagal ko nang kinikimkim. Mula pa noon, ganyan na siya. Parang wala po siyang respeto sa akin bilang anak. Laging ganun kahit may ibang tao na. Tahimik si Architect habang nakikinig at hindi ko mapigilan na ipagpatuloy ang pagkukwento. Minsan nga po masakit kasi kahit gaano ko po gustong bigyan siya ng respeto, hindi niya po yun sinusuklian. Alam ko po nagkulang kami sa buhay kaya't minsan natitiis ko na lang pero nakakaya talaga kapag sa harap ng ibang tao. Tumingin siya sa akin. May bahagyang pangunawa sa kanyang mga mata. You don't deserve that, sabi niya, seryoso. Hindi dapat ganyan ang trato ng isang ina sa anak niya. Nagkibit ako ng mga balikat. Sanay na po ako, Architect, pero minsan masakit pa rin. Sorry talaga sa inasal ni Mama. Tumango si Architect at sinubukan akong pasayahin kahit konti. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ang totoo, I admire your strength. It's not easy. Ngumiti ako ng kaunti kahit mabigat pa rin ang dibdib ko. Napatitig ako sa malayo. Sinusubukan ang kine ng ilang segundo ng katahimikan bago ko bumukas ang bibig para magpasalamat. Lumapit ako ng bahagya kay Architect at sinikap itago ang bahagyang pamumula ng aking pisngi. Salamat po, Architect, sa lahat ng to. Sa cake, sa pagkain at sa paghatid niyo po sa akin. Sabi ko, ang tinig ko ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Lumapit ako ng bahagya kay Architect, sinikap itago ang bahagyang pamumula ng aking pisngi. Salamat po, Architect, sa lahat ng to. Sa cake, sa pagkain at sa paghahatid niyo po sa akin. Sabi ko, ang tinig ko puno ng taos-pusong pasasalamat. Ang dami niyang ginawa, kahit alam kong may mga pagkakataon na hindi siya obligado. Pasensya na, Athena, pero hindi agad ako makakapunta. Mahinahon niyang sagot. Kailangan ko rin kasing umuwi para sa graduation ng kakambal ko. Summa cum laude rin siya. Naramdaman ko ang bahagyang panghihinayang sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot akong naramdaman. Biglang lumiwanag ang mukha niya. Actually, hindi ko talaga idea ang bumili ng cake, Athena. Napakiusapan lang ko ng kasama ko pag-amin niya.
Parang sa isang iglap ang kasiyahan ko sa cake at ulam ay naglaho. Parang umasa ko na si architect ang mismong nag-isip ng mga yon. Bahagyang nanlamig ang mga kamay ko. Di naman pala siya ang may ideya. Wala pala sa kanyang intensyon. Simpleng pakiusap lang palang lahat. Okay lang ba kung ang engineer na yun na lang ang dumalo sa graduation mo? Nabanggit niya sa akin na gusto kanyang i-congratulate ng personal, kaya nahihiya daw siya sa'yo, dagdag niyang sabi. Nakangiti akong tumango, kahit ang bigat sa dibdib ko ay tila lalong nadaragdagan. Of course sir, sagot ko. Pilit kong ginawang magaan ang boses ko, ngunit sa loob ko may kirot kasi hindi pala talaga niya ideya ang pabili-bili ng cake. Pinilit kong itago ang pagbigat ng dibdib ko sa harap ni Architect de la Torre at ngumiti na lamang. Kahit alam kong masakit sa kalooban ang narinig ko, hindi ko pwedeng ipakita na naapektuhan ako kaya sinabayan ko na lang ang sinabi niya. Sino po ba yung engineer na yon? Tanong ko, pilit pinanatili ang boses kong kaswal. At nasa na po siya? Nagkibit balikat si Architect, nakatingin sa malayo na para bang iniisip paano niya ako sasagutin. Nakita mo na siya dati, isa sa mga kasama ko nung araw na dumating kami sa hotel, sagot niya. Nahihiya lang siya sa'yo? Dagdag niya na may bahagyang ngiti sa labi. Mukhang may gusto siya sa'yo. Naramdaman ko pumula ang pisngi ko at bahagyang yumuko. Ngunit nang sumunod niyang mga sinabi, halos hindi ko napigilang sumimangot. Mahilig yun sa he paused bago niya ako tiningnan mula ulo hanggang paa na para bang sinisiyasat ang buong itsura ko. Parang nerd, bigla niyang sabi, ang mga salita, tila tumarak sa dibdib ko na parang tusok ng karayom. Nakaramdam akong muli ng kirot sa puso ko, pero pinilit kong itago yon. Pero sa isang iglap, parang napansin ni Architect Alessandro ang pagbabago sa mukha ko. Bahagya siyang natigilan, mabilis nagpreno sa mga salita niya. I mean, simpleng kagaya mo lang, sabi niya, parang pilit na binabawi ang kanyang sinabi. Ngumiti ako at tumango kahit pakiramdam ko may bahagyang kirot na naiwan sa dibdib ko. Okay lang po, sagot ko. Pilit na binabaliwala ang sakit na nararamdaman. Kahit sa kaloob-looban ko masakit malaman na ganito lang pala ang tingin niya sa akin. Huwag ka kasing umasa, Athena. Napatingin ako kay Architect Alessandro at di ko napigilan ang sarili kong magtanong. Gusto kong malaman, kahit alam kong baka masaktan lang ako sa isasagot niya. Architect, ano po ba yung katangian ng babaeng gusto nyo? Tanong ko, pilit pinapanatiling kaswal ang tono kahit kabadong-kabado ang dibdib ko. Napansin ko ang bahagyang pag-angat ng kilay niya. Tila hindi nagustuhan ang tanong ko pero sinagot niya pa rin ako. Siguro gusto ko yung independent, someone driven. Alam ko anong gusto niya sa buhay at kayang gawin ng mga bagay nang di palaging umaasa sa iba. Hindi yung masyadong clingy o demanding ng oras. Wala rin akong balak sa mga seryosong relasyon kasi sa totoo lang makakagulo lang yun sa mga plano ko. Habang naririnig ko ang bawat salita niya, ramdam ko, unti-unting sumisikip ang dibdib ko. Hindi ko masasabing malapit man lang ang mga katangian niya sa akin. Masakit marinig na hindi pala ako ang tipo ng babaeng papasa sa mga pamantayan niya. Pilit kong ngumiti at nagbiro, kahit may halong lungkot ang boses ko. So, katulad ni Amanda? Ang pangalan ni Miss Pertusio ay lumabas mula sa bibig ko na may kaunting pag-aalinlangan. Siya kasi ang palaging pinupuri ni Architect na naririnig ko sa ilang araw ko siyang kasama. Matapang, matalino at sigurado sa sarili. Dahil mayaman na rin kagaya niya, sopistikada. Tumingin siya sa akin at saglit na natahimik bago tumango. Maybe, sagot niya na para bang wala lang yon sa kanya. Para sa kanya, simpleng sagot yon, pero para sa akin, may hatid tong kirot sa puso ko. Tumango lang ako at pilit nilihis ang tingin. Nagpipilit itago ang sakit sa mga mata ko. Bigla ang katahimikan sa pagitan namin, ngunit makalipas ng ilang segundo, muli siyang nagsalita. Ikaw? Anong klaseng lalaking gusto mo? He countered. May bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Para bang gustong-gusto niyang makita kung paano ko magre-react sa tanong na yon. Pakiramdam ko tuloy ako ang nasa hot seat. Hindi ko alam kung paano isasagot to nang hindi halata ang kaba ko, pero hindi ko rin kayang magpatalo sa harap niya. Kaya, pilit kong pinapanatiling kalmado ang mukha ko. Siguro yung mabait, responsable, at syempre may malasakit sa pamilya? Sagot ko. Pilit nagpapaka-casual. Someone na mas mature at kayang mag-lead pero supportive din? Dagdag ko yon kahit sa totoo lang gusto ko siya mismo ang maging basihan ng sagot ko.
Napansin ko, bahagyang nagtaas ng kilay si architect at may naaninag akong amusement sa mga mata niya. Parang hindi niya inaasahan na ganon ang magiging sagot ko. Interesting, sabi niya habang tinitingnan ako ng matamal. Para bang sinusubukan niyang basahin ang bawat detalye ng mukha ko. Sa mga titig niyang iyon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o lalo akong kakabahan. Bigla na lang nagsalita si architect na para bang wala lang ang sasabihin niya. But I'm not into that, sabi niya. Walang bahid ng emosyon sa boses. I'm looking for fuck buddies. He added bluntly na para bang isang simpleng pahayag lamang yon. Di ko napigilan ang gulat sa mukha ko. What? Di ko mapigilang tanong habang nakatingin ako sa kanya. Halatang hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Tumitig lamang siya sa akin. Seryoso pero may kunot sa noo at saka nagsalita ulit. In this day and age, serious relationships are old-fashioned. Hindi na yan uso. Why tie yourself down when you can have fun? Tumitig lang siya sa akin. Seryoso pero may kunot sa noo at saka nagsalita ulit. In this day and age, serious relationships. Hindi ko akalaing may ganito siyang pananaw sa buhay. Lalo akong nagulat nang bigla siyang magtanong, "What do you think? Interested?" May halong pabirong tanong niya. Ramdam ko na mula ko sa hiya at pagkabigla. No, architect, I'm not that kind of girl. Mariin kong sagot. Pilit pinapanatiling matatag ang boses ko. I still value my dignity and purity. Hindi ko kailanman ipagpapalit yon kahit gaano pa kahirap. Napansin ko bahagyang umisi si architect at may kakaibang kislap sa mga mata niya. Para bang naaaliw siya sa mga sagot ko at para bang pinagtatawanan niya ang mga prinsipyo ko. Seriously, tanong niya, bahagyang natatawa. You're really holding on to that, huh? Tumango ako kahit pa nararamdaman ko na parang sinasabi niya na naiwan na ako ng panahon. Yes, architect. Hindi lahat ng tao ganon ang pananaw. Ngumisi siya, tila hindi pa rin naniniwala sa sinasabi ko, pero hindi na siya sumagot pa. Tumahimik na lamang siya at iniwan akong magulo ang isip at nakaramdam ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Bigla pa siyang nagtanong na tila ba may seguridad sa tinig niya. So, are you really still a virgin? He asked, his voice low but clear. Para akong natulala sa tanong niya. I felt my face warm, caught off guard by his question, pero hindi ko pinahalata kahit alam kong halata ang awkwardness sa mukha ko. Di ko inaasahan ang ganitong klaseng usapan lalo na mula sa kanya. Ano? Bakit mo naman naisip itanong yan? Balik ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Bahagyang umisi si architect. Parang hindi pa siya kontento sa naging sagot ko kanina. Nakatitig lang sa akin na para bang nagugustuhan niya ang mga reaksyon ko. I am just curious, aniya. Bahagyang nagkibit balikat. Women these days, they're different. I held my chin high kahit medyo awkward pa rin ang pakiramdam ko. Yes, I am. Tahasan kong sagot. And I don't see anything wrong with that. For a moment, natigilan siya. Tila hindi inaasahan ang sagot ko. Ngunit maya-maya ngumisi siya ulit at ang tingin niya sa akin ay may halong amusement na may kasamang pag-islap ng mga mata. Well, that's rare. Quite old-fashioned, don't you think? Di ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko ng bahagya. Maybe, but that's my choice. Not everyone sees things the way you do. Fair enough, sagot niya. Tumango-tango pero tila may nakakalokong ngiti pa rin. I guess you are one of a kind. Why do you even want to know? Dumaan pa ang isang linggo bago ang graduation ko at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo napapalapit ang loob ko kay Architect De La Torre. Halos araw-araw siyang naghahatid sa akin pa uwi pagkatapos ng trabaho at kahit gabi na madalas din nasa bahay siya kumakain ng hapunan kapag wala na siyang ibang lakad at natutuwa ang pamilya ko dahil mukhang magiliw siya lalo na sa mga bata. Kapag kasama niya ang mga pamangkin ko parang ibang tao siya. Tumatawa siya ng walang halong pagkukunwari habang nilalaro niya ang mga pamangkin ko. Kahit paminsan, nadudumihan ang mamahalin niyang polo kapag nagpapakarga sa kanya, ang bunsong pamangkin kong si Daniel ay wala akong marinig sa kanya. Di rin niya nakakalimutang dalhan sila ng kung anong pasalubong, mga laruan, candy at minsan pangay damit. Kitang-kita sa mata ng bata ang kasiyahan tuwing uuwi siyang may dala na parabang si Santa Claus ang dumating. At habang pinagmamasdan ko siya sa mga ganitong pagkakataon, di ko maiwasang mapangiti. Mukhang may malalambot ding bahagi sa architect at yun ang di ko akalain na makikita ko sa isang katulad niya.
Parang ang layo niya sa dati kong pagkakakilala sa kanya. Seryoso, madalas walang emosyon at tila palaging abala. Ngayon, he seemed like someone who genuinely cared. Ngunit hindi pala ganon ang nakikita ng ibang mga kasama ko sa trabaho. Napansin ko, unti-unting nagbabago ang tingin sa akin ng ilang mga kasamahan ko. Hindi ko man gusto pero ramdam ko ang mga matatalim na tingin, lalo na ni Miss Vertusio sa tuwing nag-uusap kami ni Architect. Lagi akong pinag-iinitan niya. Isang hapon, habang abala ako sa pagsasaayos ng mga dokumento, narinig kong ilang kasamahan kong nagbubulungan. Di man malinaw pero naulinigan ko ang pangalan ni Architect at naramdaman ko may kinalaman to sa akin. Nang napatingin ako sa kanila, agad silang umayos ng upo at tinuon ng pansin sa trabaho nila, ngunit hindi pa rin maalis ang paminsan-minsang tingin nila sa direksyon ko. Minsan nga naisip ko, baka masyado lang akong nagiging paranoid pero hindi ko rin maiwasan na maramdamang may isyong ilang kasamahan ko sa pagiging malapit namin ni Architect. Habang papunta ako sa staff room, bigla akong hinarangan ng dalawang kasamahan ko sa trabaho. Nakataas ang kanilang mga kilay at nakakrus ang kanilang mga braso sa dibdib. Tila ba sinadya nilang ipakita ang pagkairita nila sa akin. Well, look who decided to grace us with her presence, sambit ng isa. Nilalagyan ng diin ang bawat salita na parang may pinapatama. Napalingon ako sa kanila, nagtataka pero pilit kong iniiwasan ipakita ang anumang emosyon. May kailangan ba kayo? Tanong ko ng mahinahon. Inirapan ako ni Lynette. Hindi ba halata? Gusto ko lang sabihin na alam namin ang laro mo. Sabi nito, ang ngiti sa kanyang labi ay may halong panunuya. You think you're smart, getting close to Architect like that? But honestly, everyone sees right through you. Yeah, sabat pa ni Juliet, masama ang tingin. The ugly gold digger. Akala mo ba madadala mo kami sa pagpapanggap mo? Ramdam ko ang bigat ng mga sinabi nila. At kahit na gusto kong sumagot, pinipigilan ko ang sarili ko. Ayokong bumaba sa level nila. Nagpakita na lang ako ng bahagyang ngiti at sinubukan maglakad paalis, ngunit muli nilang hinarangan ang daan ko. Huwag ka nang magpanggap na inosente, bulong ni Lynette. Hindi ka bagay kay Architect. I bet you're just using him to climb up, aren't you? I took a deep breath, pinilit hindi magpadala sa galit na nararamdaman ko. Kung wala kang maayos na sasabihan, mas mabuti pa siguro, tumahimik na lang kayo. Sabi ko nang mahina ngunit matatag, tumitig sa kanilang dalawa bago ko muling sinubukang dumaan. Ngunit bago pa ako makaalis, may narinig akong huling sambit mula sa kanila. You are out of our league, honey. Hindi mo siya mapapaikot gaya ng iniisip mo. Duh! Ramdam ko ang inis sa sinasabi nila, ngunit mas pinili kong magpatuloy at wag nang bigyan pa ng atensyon ang mga mapanirang sinasabi nila. Sa isip ko, alam ko hindi ako yon. FYI, magmamana ka rin sa nanay mo, gold digger whore. Tuwang sabi ni Juliet na sobrang nagpapantig sa tenga ko. Hindi ako papadaig sa kanila. Muli akong huminga ng malalim, nakatingin sa dalawang babae na harang sa daan patungo sa staff room. Pareho silang nakataas ang kilay, nakakross ang mga braso nila sa dibdib, halatang hinahamon ako. Sino bang tunay na gold digger dito? Tanong ko, bahagyang nakangiti, ngunit may lamlam ang tono ko. Kayo ang mahilig makialam sa buhay ng iba. Baka naman kayo ang may masamang intensyon. Hindi kasi kayo pinapansin kaya nagkakaganyan kayo. Kitang-kita ang pagbabago sa kanilang mga mukha, lalo na nang maramdaman nila ang tono ng boses ko. Kumuyom ang kamao ni Lynette, handa na akong saktan. Wow! Lumalaban ka na ngayon, ha? Sabi ni Juliet. Sarkastiko ang ngiti at sinisinghalan ako. Hindi mo yata alam ang pinapasok mo. Hindi ka bagay dito. Yan nga ang problema eh. Masyado kang umaasang mapapansin ka ng mga boss natin. Hindi ka naman kagandahan pero ambisyosa ka rin pala. Dagdag ni Lynette, tinataasan ako ng kilay. The ugly gold digger? Bago pa man ako makasagot, narinig na namin ang boses ni Ms. Lazaro sa likuran namin. Ano bang pinag-aawayan niyo dyan? Tanong niya, may halong inis habang nilalapitan kami. Napatingin ang dalawang kasama ko kay Mr. Lazaro. Biglang napalitan ng tingin at tila natataranta. Wala po, Ms. Lazaro, nag-uusap lamang po kami. Mabilis sa sagot ni Lynette, pilit ang ngiti. Hindi ako tanga. Mukhang may namumuong tensyon dito. Ms. Lazaro,
hindi natitinag na palusot niya. Anyway, since nandito na kayong tatlo, may ipapagawa ako. Kailangan ilipat ang mga pot ng bulaklak sa rooftop. Umalis ng ibang trabahador kaya't kayong tatlong aasahan ko. Ayokong bukas pagagawin kung pwede naman ngayon. Sasabihin ko sa accounting bayad ang oras ninyo ngayon. Agad na nagkatinginan ang dalawa, halatang hindi sang-ayon sa utos. Miss Lazaro, baka pwede sana si Athena na lang pong mag-isa. Mukhang sanay naman po siyang magbuhat sabi ni Lynette. Tinuturo ako na para bang ako lamang ang nararapat maghakot sa mabibigat na paso. Napaangat ako ng kilay, hindi pa man ako nakakapagsalita. Tumingin si Miss Lazaro sa kanila at nakita ko ang pagkairita sa kanyang mukha. Lahat kayo ay gagawa, walang siya o siya lang. Hala, kilos na para matapos, mariing sabi niya. Kung gusto niyo pang maayos ang araw ninyo, gawin ninyo ang iniuutos ko. Wala akong pakialam kung madidilim na lahat kayo ay maghakot ng paso sa rooftop. Klaro? Napakurap ako. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong nakatanggap ako ng kahit konting hustisya sa pagkakataong to. Hindi naging unfair si Miss Lazaro ngayon. Ang dalawang kasama ko naman napipilitang ngumiti kay Miss Lazaro kahit talatang iritadong-iritado. Wala kaming nagawa kundi sundin ang utos niya, kahit pang madilim na paligid. Sa bawat hakbang ko papunta sa rooftop kasama ng mga paso, pilit kong iniiwasan makaramdam ng inis, ngunit hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga habang iniisip ang bawat masasakit na salita na ibinato nila sa akin kanina. Habang inaayos ko ang mga paso sa rooftop, patuloy ko pa rin naririnig ang parinig ng dalawa kahit na nagpapakita sila ng kunwaring kabaitan. Di ko na lang sila pinansin, tutok sa trabaho at sinikap na matapos ang paghahakot. Matapos ang ilang oras ng paulit-ulit na akit baba, ramdam ko na ang pagod. Naisip kong magpahinga muna kahit saglit dahil damang-dama ko na ang pananakit ng mga binti ko. Napansin kong ang dalawa tumigil din, tila nag-usap ng pabolong sa isang sulok. Maya-maya lumapit sila sa akin, magiliw ang mga ngiti, isang kakaibang anyo kumpara kanina. Athena, may favor sana kami, sabi ni Juliet, pilit ang ngiti. Kailangan ko pa kasing dumaan sa ospital May appointment ang nanay ko na kailangan kong asikasuhin bukas. Dagdag niya na may tono ng pagkabahala. Ako rin, Athena, sabat naman ni Lynette. Ang anak ko kailangan kong sunduin. Nagpaiwan kasi siya sa tiyahin ko at baka hindi na makahintay. Nag-alangan ako pero tila totoo naman ang mga dahilan nila. Lalo na sa pag-aalala ni Lynette para sa anak niya. Kahit masama ang pakiramdam ko sa simula, naisip kong unawain silang dalawa. Sige, ako na lang mag-arrange ng mga pots dito. Sabi ko kahit talatang pagod na ako. Salamat talaga, Athena ha? Halos sabay nilang sabi bago tuloy ang nagpaalam. Pagkaalis nila, nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga pot sa rooftop kahit tumidilim na ang paligid. Napansin ko ang oras sa relo ko, 9:00 na pala ng gabi. Pakiramdam ko dumaan ng ilang oras nang hindi ko napapansin at nararamdaman ko na rin ang gutom habang hinihintay kong matapos ang trabaho. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng malakas na hangin. Napilitan akong magmadali. Sinubukang takpan ng mga paso para hindi masira ang mga halaman. Ngunit tila mas lalong lumakas ang hangin at ulan. Nagdesisyon akong bumaba na lang at baka may masama pang mangyari sa akin sa itaas. Pagdating ko sa pinto, hinila ko ang hawakan para makababa na sana, pero hindi ito bumukas. Sinubukan kong pihitin ng paulit-ulit, ngunit nakalak pala ito. Napasandal ako sa pinto, binabalot ng kaba. Patuloy na naghahanap ng paraan para mabuksan ang pinto. Sinubukan kong itulak at hilahin pati napihitin ang knob ng paulit-ulit. Pero kahit anong pilit ko, wala talaga. Nakalock ito. Damang-dama ko na ang lamig ng ulan na tumatagos na sa damit ko at ang katawan ko nanginginig sa ginaw. Napasigaw ako, hinampas ko ng paulit-ulit ang pinto, umaasa at nananalangin na may makakarinig sa akin. Pero bawat sigaw ko tinatabunan ng malakas na patak ng ulan at ng humahampas na hangin. Parang walang pag-asa. Naramdaman ko ang takot na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Ang lamig, tila sinisipsip ang lakas ko. Unti-unti akong nanghihina habang bumibilis ang tibok ng puso ko sa takot na baka hindi na ako makababa dito. Lumingon-lingon ako, hinahanap kahit anong senyales na merong darating para tumulong. Pero ang tayong narinig ko lamang ay ang alingaw-ngaw ng sarili kong boses na humihingi ng saklolo. Isa pang oras ang lumipas at wala pa ring dumating.
Halos namamaos na ako sa kakasigaw at ang katawan ko tila sinukuan na ang laban sa lamig. Basang-basa na ako at bawat paghinga tila may kasamang sakit dahil sa ginaw. Humugot ako ng huling lakas at sa isang malakas na sipa at sigaw ang ginawa ko. Pero walang nangyari. Nakaupo ako sa gilid. Nanginginig, yakap-yakap ang sarili ko, parang batang nawala ng pag-asa. Siniksik ko ang katawan ko sa pinakadulo ng pader, halos magdasal na sana may milagrong dumating. Tila isang masakit na katotohanan ang unti-unting bumabalot sa isip ko na baka dito ko na tapusin ang gabing ito. Sa lamig at dilim, hanggang may narinig akong kalusko sa likod ng pinto. Isang malakas na sipa sa pinto at nagulat ako nang lumabas iyon ng bigla. Parang isang milagro, naroon si Sandro, humahangos, may pag-aalala sa mga mata niya. Kasunod niya ang dalawang engineer na kasama niya. Napasandal ako sa pader, napabuntong hininga ng malalim. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan at kahit pagod na ako, isang malaking kaluwagan ang naramdaman ko nang makita ko siya. Di ako makapaniwalang dumating siya, para akong natauhan mula sa bangungot. Wala akong nasabi at hindi ako nakagalaw, ngunit bigla niya akong niyakap niyang mahigpit. Ramdam ko ang init ng yakap niya at doon ko naramdaman ang bigat ng takot na kanina pa bumabagabag sa akin. Napahikbi ako sa bisig niya, tila isang batang nakahanap ng kanlungan matapos sa matinding unos. Sinong gumawa sa'yo nito? Galit niyang tanong pero mas malumanay ang boses niya kaysa inaasahan ko. Hindi ko agad nasagot. Sobrang pagod at pakinginig lamang ang nararamdaman ko. Bago pa ako makapag-isip ng sasabihin, naramdaman ko ang matitipunong braso ni Sandro na nakapulupot sa akin, binuhat ako ng walang alinlangan. Nakita ko ang matinding galit sa mukha niya, ang madilim na mga mata niya na tila ba handang magpataw ng parusa kanino man ang responsable sa nangyari. He held me close, shielding me from the cold as he carried me. Wala ako ibang nagawa kundi sumandal sa dibdib niya. Ang tibok ng puso ko tila sumasabay sa bawat hakbang niya. Sa kabila ng lamig ng gabing yon, damang-dama ko ang init at proteksyon mula sa kanya. Sino nga namang mag-aakala na sa kabila ng masamang balak ng mga inggiterang katrabaho at sa gitna ng hagupit ng ulan sa rooftop, si Architect Alessandro mismo ang tatakbo at magliligtas sa ating bida. Ang dating malamig at supladong boss wala nang pakialam kahit mabasa pa. Binuhat at niyakap si Athena ng buong pagprotekta. At ang mahalagang aral para sa kabanatang to, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan at inggit laban sa taong may malinis na hangarin at matatag na prinsipyo. Kahit subukan kanilang ikulong sa kadiliman, laging may liwanag at hustisyang darating para sa iyo. Ano kaya ang gagawin ni Sandro sa mga nanalbahe kay Athena? Ito na kaya ang simula ng mas malalim na pagtingin niya sa ating summa cum laude? Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga hula at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Hanggang sa susunod na kabanata.